isa pang bahagi ng sinabi ni Senator Bato, ano yan, newly elected muli for another 6 years. Iba talaga si Senator Bato, no? Sabi niya, sa lalim ng sugat na in-inflict nila sa amin, I think kailangan talaga ng extreme sincerity, hindi yung pahapyaw. Ang sa akin lang kasi, parang pag inanalyze natin yung buong issue, parang kayo pa yung biktima. Paano yung mga biktima ninyo sa drug war? Parang na-reduce nga to something very personal. At ang nag-trigger nun, yung sinabi ng Pangulo na willing siya makapag-reconcile. This is how the DDS are responding to that, di ba? Oo. Di Di ba ba? parang ang dating is, Pangulo, parang ganito yung dating Pangulo, may darating na warrant of arrest. Huwag mo nang pansinin yung ICC. Parang dating, huwag niyo nang pansinin yung complainant na kapwa nating Pilipino sa ICC. Patunayan mo. Di ba? Huwag mong ipatupad yan. Sabi pa niya, naranasan namin referring of course sa pagpapadala sa ICC ni dating Pangulong Duterte. So, it's really personal on their part. They're not thinking, sa akin, they're not thinking yung kalagayan ng mga, complainants sa ICC, saka yung batas, yung commitment sa Interpol, kumbaga, burahin mo lahat yan for our own interest. Ganun yung dating. Okay, isa pang telling dito yung bahagi ng panayam, yung sabi niya, I want to be respected, but maybe fear is better. Well, alam niya to, no? Matagal na natin nadidinig ito. Sinasabi ng mga taong familiar kay President Marcos, masyado raw mabait at hindi kinatatakutan. What do you think was the objective of this statement of his? I want to be respected, but maybe fear is better. Kasi sinimulan ni Katuning na parang ang bait-bait nyo masyado. Para bang siguro kailangan ng kamay na bakal para medyo, 'di ba, mapa-implement mo yung dapat na ipa-implement. Pero yun nga, sabi nga natin, ang Pangulo kasi is hindi siya confrontational. Pero hindi siya, nagpapatupad siya ng batas, kaya nga minsan umaaray sila, 'di ba? Alam mo 'yon? Para bang weak leader pero umaaray sila sa ibang mga aksyon ng Pangulo. So, siguro fear is better. Siguro dapat kaunting kamay na bakal. Yun yung tingin niya na dapat gawin. Pero you think the way he said it would be enough to send fear dun sa mga taong dapat katakutan siya? Kasi sa akin lang po, medyo tentative yung pagkakasabi. Yung parang alanganin. Kasi 'di ba kung talagang gusto mong katakutan ka, sasabihan mo siya with authority. I want to be respected, but fear is better. Sa kanya, medyo malamya yung pagkakasabi. So, do you think this would be enough to send that message to the people? O nga matatakot na kami. Tentative yung pagkakasabi. Okay, ganito na lang siguro. Tingnan na lang natin yung mga susunod na aksyon ng Pangulo tungkol sa pagpapatupad ng batas. Tandaan natin, dapat laging pagpapatupad ng batas to at hindi naman nag-aabuso ng kanyang kapangyarihan. So, abangan na lang natin yung ibang mga aksyon ng Pangulo. Naku, telling yan Mukhang magkakasibakan po ba sa gabinete? Ay, wala naman akong alam doon. wala akong nadidinig pa. Tingnan natin. Sabi niya, 'di ba? Dito Performance evaluation daw, 'di ba? 'di ba? Meron ng isa natanggal. Kakatanggal lang. Oo. Diba? Sino ba? Si Arnel Ignacio? Mm. Oo. Malaki yung accusation sa kanya. Hindi, ang laki nun Okay. Yes, oo. Pero ito bang sinasabi ng ongoing po ba tong performance evaluation? Lagi naman dapat. Hindi dapat lax. So dapat kung ano yung kung lahat ng mga kumbaga kanya mga CABSEX, mga tao ng executive dapat naman talaga. Mino-monitor, hindi pwedeng kasi otherwise pag hindi mo na yan minonitor, it's either sila yung magiging lax sa trabaho nila o maaaring sila yung umabuso. So dapat talaga merong ganyan mga monitoring ng performance ng bawat tao. Ito ba isa Attorney Claire, masyado naman talaga mabait si BBM o may katotohanan yung binabato sa kanya lagi ng mga Duterte na weak leader siya? Give us a sense of that. Yung pagitan ng pagiging mabait lang talaga at pagiging mahina. Okay, As hindi. being portrayed by the Dutertes. Okay, sabi ko ilang buwan pa lang naman ako, February, ano pa lang ngayon, May. Sa tuwing makikita ko siya, sa tuwing magkakaroon kami ng meeting, di ko siya nakikitaan
ng nagmumura? Nagagalit? Okay. May napanood kasi ako kwento ko na 'to. May napanood kasi ako na video ni dating Pangulong Duterte. Sabi niya tuturuan niya si Pangulong Marcos papaano mag-lead. Lagi daw dapat may PI. Sa every word na ganyan dapat PI, PI, PI. So hindi gano'n si Pangulo, eh. 'Di ba sabi Hmm. mo nga kanina, eh, may ganyang Pangulo, pero si Pangulo hindi kasi gano'n. More on kapag nagkakaroon ng meeting is tatanungin niya, "Kailan 'to? Paano 'to? Hindi ba mas maganda ganito?" Siya yung nagsa-suggest. So para mas mapabilis. So yun yung nakikita ko, a working president. Okay, kung sasabihin nilang weak leader, I don't think siguro ko dati kung nasa labas ako, 'di ko nakikita kung papaano siya magtrabaho. But now na nasa sa loob ako, nakikita ko katulad kanina ilang beses siya nakipag-meeting sa iba't ibang grupo. At yun ay may mga result, makikita niyo na lang 'yan. So, in other words, ang pagiging mahinahon, ang pagiging statesman, hindi yan sign ng pagiging weak. Huwag tayong masanay sa isang leader na puro mura. Huwag tayong masanay sa leader na may kasamang assassin, 'di ba? Na ang gusto, eh, bloodbath. Hindi gano'n yung pangulo. Ibahin natin ang Pangulong Marcos, statesman 'to, eh. Kumbaga may breeding 'to, pero marunong magtrabaho. So, hindi siya sign of weakness. So, yun lang yung gusto nilang paratingin kasi yun yung gusto nilang gawin at ipakita sa mga taong maaari nilang mapaniwala. So, don't believe in that words na weak leader ang Pangulo. Pero do you think, given the kind of challenge coming from the Dutertes, iba yung offensive nila, eh. Kailangan na magpakita ng pangil ng Pangulo. Siguro that's the reason why maybe fear is better. Di Kasi ba? Tingnan natin. pinanood ko ng buo kasi yung podcast, eh. Sabi ko, ang bait nito, eh. Kung ako si Duterte, hindi ako matatakot dito. Pero sabi Oo. niyo action, abangan yung action, no? Tama? Eh, di saka sabi ko kung hindi naman sila natatakot at weak leader, ba't nga umiiyak sila, 'di ba? Oh, 'di ba bakit, pabalikin mo si Pangulong Duterte dito, eh, sa'kin, eh, he's just following the law. He's just following yung commitment with the Interpol. So, parang taliwas, eh, sa pagiging weak leader, tapos umaalma sila. 'Di ba dapat wala silang inaalma kasi weak leader? Okay. Ito naman Attorney Claire 'no, yung isa sa mga tema nung kanyang, podcast yung pag-amin ng mga pagkukulang tsaka yung mga realization, doon sa naging resulta ng eleksyon. 'Di ba sinabi naman niya 'no, ang gusto ng tao trabaho, resulta, hindi na yung bangayan na ganyan. Tama naman 'no. Pero a part of me was thinking, didn't this also indicate unpreparedness on the part of the president? Kasi hindi siya nagbigay ng mga specifics. Itong mga realizations na 'to, while okay, coming from a president, pero inamin niya during the midterm. Okay din naman, pero hindi ba dapat karamihan dito na-address siya na nung simula pa lang ng kanyang administrasyon kung talagang he was prepared for the job? Okay, at itong nakita kong binigay niyang example, bakit 2025 lang nabigay ito na, example ko na 'to, ₱20 na bigas. Sige po. Okay? Kasi sabi niya 'di ba parang nabagalan, dapat noon pa. Pero nung binanggit niya kanina na inuna niya yung iba, para mas papaganda yung pagtatanim, actually chineck ko kanina, eh. Yung Sabi niya inuna production. niya yung irrigation, yung mga machinery na ibinigay sa mga farmers, 'di ba? Yung farm to road market, farm to market roads. Farm to market roads. Farm to market roads. Tinignan ko, eh. Totoo, sa totoo lang, kung iche-check ng tao, yung sinasabi ng Pangulo na oo, inuna yung paggawa ng irigasyon, ang dami pala na nakumpleto. Ang dami na kumpleto, ang dami na pamigay na machinery. Siguro ito yung time na siya yung, hanggang ngayon, Agriculture Secretary? yung PA, sa tinignan niya saan yung kulang. So ngayon, na nagre-reap na yung mga ginawa ng Pangulo, kasi inuna na niya to, eh. So ngayon, di ba gumanda yung tanim? Maganda yung supply ngayon ng local farmers. Ngayon lang naibigay kasi kumpleto kumbaga sapat yung supply, and at the same time may mga tumulong din naman na mga LGUs. So sabi nga natin, kahit nahuli to ng konti, kasi inuna niya yung dapat mauna para mas gumanda yung tanim ng farmer. So that is just an example. Kasi sabi niya parang inuna niya yung malalaking proyekto, tapos yung parang yung maliliit, hindi agad napansin. Eh, yun ngayon, inire-reap natin ngayon yung ano yung ginawa niya sa agricultural sector, 'di ba? So, that is just an example. Siguro may mga pagkukulang kasi nga ang inuna yung medyo malalaking project.
Pero sabi nga niya, let's say, may mga maliliit na ginagawa ngayon. One example is SecVins. Pag may silang elevator, di ba? Para hindi mahirapan yung mga tao sa pila, gagawin Tama naman. naman. Mga simple things na dapat nararamdaman ng tao.